Magandang gabi po, mga kapatid na nanonood sa kanilang mga tahanan. Tayo po'y nagpapatuloy sa pagtalakay tungkol sa mga utos ni Kristo. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito. Salamat sa pribilehiyo na mag-aral ng inyong mga salita. Tumigil sa aming mga kaabalahan. At ituon ang aming pag-iisip sa inyo, Panginoon. Nais po namin maranasan kayo. Hinihiling namin ang inyong banal na spirito, ang siyang manaog sa kalagitnaan namin. Saan man kami naroroon, Panginoon. Nais ka naming maranasan, nais ka naming marinig. Dalangin, Panginoon, namin na kayo ang siyang magsalita sa amin. In a very personal way, Panginoon. Sa anumang paraan na gusto ninyo kaming kausapin, malaya kayong gumawa sa aming mga buhay, Panginoon. Kasangkapanin ninyo ang inyong lingkod para marinig kayo ng mga tao. Kayo maghari sa aming mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa pagtalakay tungkol sa mga utos ni Kristo. At sa gabing ito po ay pagbubulayan naman natin ang tungkol sa utos ng ating Panginoong Jesus na sumunod. Makibukas po kayo sa Lucas 9:57 hanggang Luke chapter 9 verse 57 to 62. Basahin po natin. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubayo mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Sa kwento ay mayroong tatlong taong na-encounter si Jesus habang sila'y naglalakad kasama ang kanyang mga alagad. Ang una ay nagsabing siya'y susunod kahit saan. Ngunit waring hindi niya lubos na nauunawaan kung gaano kabigat ang hinihingi ng pagsunod kay Jesus. Ang ikalawa naman ay sinabihan mismo ni Jesus na sumunod sa kanya, ngunit nagdahilan. Ang ikatlo naman ay nagsabing susunodin siya, ngunit nadama ni Jesus na hindi pa siya totally decided na sumunod. Mabigat ang kabayarang hinihingi ng pagsunod sa Panginoong Jesus. Ginawang napakalinaw ni Jesus ang cost kung tayo'y susunod sa kanyang tawag para maging kanyang mga alagad at maging mga mangangalagad. Ang buhay Kristiyano ay hindi bed of roses. Si Jesus na rin mismo ang nagpauna sa kanyang mga alagad na sa mundong ito'y mayroong kapighatian naghihintay sa mga sumusunod sa kanya. Sa simula pa lamang ay nilinaw na ni Jesus dahil ang nais niya ay susunod tayo na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsunod. Madali pong sabihin ang susunod tayo kay Jesus. Katulad ng mga taong ito na nagsabing susunod sila kay Jesus. Ngunit kaya ba nating isuko
Sa paanan ni Kristo ang mga hinihingi para tayo nga ay tunay na makasunod sa Kanya. Ngayong gabi po ay pagbubulayan natin ang ilan sa mga hinihinging kabayaran ng pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Una, ang pagsunod ay humihingi ng pagsasakripisyo. Ang sabi sa ating talata, samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Narito ang isang taong napakalakas ang loob na magsabing susunod kay Jesus, ngunit parang ang kanyang pahayag ay hindi pinag-isipang mabuti. Sa Mateo chapter 8 verse 19 ay ipinakilala ang taong ito na isang iskriba at waring siya'y nasanay sa isang komportableng tahanan at komportableng buhay. Kaya naman nagbato si Jesus ng pangungusap na ito para iparealize sa taong ito kung gaano kabigat ang hinihingi ng pagsunod. Kung gaano kabigat ang kanyang sinabing siya'y susunod. Literally, walang matulugan o mapagpahingahan si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kaya nga nagtungo sila sa ibang nayon para maghanap ng matutuluyan. Dahil ayaw silang tanggapin dun sa isang nayon sa Samaria. Mababasa niyo po yan sa Lucas 9:52 hanggang 53. At habang sila'y naglalakad, sila ay may taong nagsabi kay Jesus. Yun nga sinabi, susunod po ako sa inyo kahit saan. Ngunit, nauunawaan kaya ng taong ito ang ibig sabihin ng pagsunod kay Jesus kahit saan? Hindi. Waring sinasabi ni Jesus, sigurado ka ba? Nauunawaan mo ba ang sinasabi? Papaano kung sabihin ko sa iyong wala na tuluyan at matulugan? Susunod ka pa rin ba? Ini-imagine ko kung anong naging reaksyon ng taong ito sa pagkatapos na sabihin ni Jesus ang pangungusap na ito. Maaring sa isip niya ay, abay, teka muna. Parang nabigla ata ako. Hindi ba't parang nakaka-discourage ang mga sinabi ni Jesus, di po ba? Ngunit ang hinahanap ni Jesus ay ang mga taong handang magbayad ng halaga ng pagsunod, handang magsakripisyo ng kaginhawahan. Kakabit na yata ng salitang sakripisyo yung pagtitiis. Ayaw pa naman ng mga tao na nahihirapan. Ayaw natin na tayo nahihirapan. Gusto natin komportable. Ngunit palaging hinihingi ng pagsunod, na lisanin natin ang ating mga komportableng kalagayan. Kung susunod tayo kay Jesus, asahan natin na maraming bagay ang hindi magiging komportable para sa atin. Kung gusto natin ay isang comfortable life, hindi tayo fit para maging alagad, hindi Jesus. May pagkakataong kailangan mong i-give up ay yung maganda mong trabaho, magandang opportunities, magandang kitaan sa negosyo. Kung minsa'y pahinga, minsa'y kailangan mong iwanan ng iyong tahanan at mangibang bayan. Mahalaga po na maunawaan natin kung ano ba ang naghihintay sa atin, sa ating pagsunod kay Jesus para hindi tayo magtataka at hindi tayo madi-discourage kapag mahirap na ang mga sitwasyon. Nararamdaman mo ba ang uncomfortable ka ba sa mga panahong ito dahil sa iyong pagsunod kay Jesus? Hindi mo ba magawa ang mga layo na gusto mo sana? Kahit ang pahinga madalas ay waring ipinagkakait sa iyo. Ang gusto pa naman natin ay paupo-upo lang. Gusto natin aaliwin. Gusto natin maalwang buhay.
Ngunit hindi ganyan ang buhay ng isang alagad ni Kristo. Ipinauna na ni Jesus na maraming kapighatian, troubles, hardships ang daranasan natin sa ating pagsunod sa Kanya. Ang masama ay kung nagdurusa tayo dahil sa ating pagsuway. Huwag tayo magtaka kung tayo nahihirapan kung yun ang dahilan. Ngunit, ipinamulat ni Jesus sa taong ito ang realidad kung susunod sa Kanya. Ang sabi sa John chapter 16 verse 33b, mayroon kayong kapighatian. Sa ibang translation ay much trouble, suffering, tribulation, difficulties, trials, and sorrows dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Be brave. Take courage. Be of good cheer. Cheer up. Be glad, and be encouraged. Sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yung katotohanan na pagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan ay dapat na magpalakas ng ating loob. Anumang discouragement, anumang kapanghinaan, anumang hirap, ang pinagdadaanan natin sa ngayon, tayo magtatagumpay mga kapatid. Dahil naunang nang magtagumpay ang ating Panginoong Jesus. At ang tagumpay niya ay tagumpay din natin. Dahil kasama natin si Jesus, sa lahat ng karanasan ay makapagpananagumpay tayo. Nais kong bumalik doon sa tugon ni Jesus nang sabihin ng eskribang ito na siya'y susunod kay Jesus kahit saan. Bakit kaya gayon na lamang ang naging tugon ni Jesus sa taong ito? Hindi ba't dapat natuwa si Jesus sa pahayag niya na nagsabing ang taong nasabihin susunod ako sa inyo kahit saan? Ngunit hindi agad na impress si Jesus bagkos ipinaunawa sa kanya kung gaano ka bigat ang hinihinging halaga ng pagsunod. Kaya pwede rin nating sabihin na huwag muna tayong magdiwang kapag ang inaakay natin ay nagsabing susunod kay Jesus kahit saan. Ika nga, malalaman pa. Idalangin natin na ang ating mga inaakay ay dumating sa kalagayang tunay na handang isakripisyo ang anumang bagay sa kanilang buhay alang-alang sa pagsunod kay Jesus. Si Jesus ay hindi nangako ng maginhawa ang buhay ng susunod sa Kanya para lamang maakit ang mga taong sumunod sa Kanya. Hindi ganun ang strategy ni Jesus. In the same way, wag nating pangakuan ng mga taong kapag pinili nila si Jesus, magiging maaluwan ang lahat ng mga bagay sa kanilang buhay. Ang mga taong tumanggap kay Jesus dahil lamang sa pagnanais ng maaluwang pamumuhay ay hindi makatatagal. Marami sa mga tumanggap kay Kristo ang hindi na natili dahil ang ine-expect nila ay hindi na sila magkakaproblema, hindi na sila magkakasakit, wala nang mahirap na bagay, kundi palaging masaya ang buhay. Ang katulad ng ganitong tao ay yung binhing na hasik sa batuhan, nakinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad, ngunit hindi tumimo sa puso kaya hindi na natili. Kaya pagdating daw ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad na nalalamig, hindi tumutimo ang salita ng Diyos dahil hindi niya naunawaan. Kailangan nating maunawaan na ang pagsasakripisyo, kapighatian at pag-uusig ay kakambal na ng buhay ng isang alagad. Hindi ba't kapag alam natin kung ano ang ating pinasok, hindi na tayo magtataka kung makaranas man tayo ng mga pagsubok, pag-uusig, kawalan, kahirapan? Tila sinasabi ni Jesus, "Do you really want to be my disciple? Kung gayon, are you willing to suffer?"
Bago pa man magsimula si Pablo ng ministry, ipinaalam ni Jesus ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa kanya. Sabi sa Gawa chapter 9 verse 16, at ipag-aalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Sa Gawa chapter 20 verse 23, kaya naman ganito ang sabi ni Pablo, ito lamang ang aking alam, sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Ngunit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ni Jesus. Ganyan ang tunay na alagad. Bagamat alam ang mga kapighatian na naghihintay sa kanya sa kanyang pagsunod kay Jesus, ay itinatalaga pa din ang kanyang sarili para sa tawag ng Diyos. Ang Diyos ay naghahanap ng mga lalaki at mga babaeng handang magdanas ng kapighatian alang-alang sa kanyang pangalan, alang-alang sa kanyang paghahari at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Siya ay naghahanap ng mga susunod, hindi dahil sa benepisyo, kundi dahil sa pagnanais na makihati sa mga hirap ni Kristo. Sana'y kabilang tayo doon. Kaya ano una? Ang hinihingi ng pagsunod? Ito ay humihingi ng ating pagsasakripisyo. Pangalawa, ang pagsunod din ay humihingi ng ating prioridad. Sa verse 59, sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan pumunin ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa eksena namang ito, si Jesus ang nag-take ng initiative na tawagin ang pansin ng ikalawang taong ito. Si Jesus ang nagsabing sumunod siya sa kanya. Ngunit ang sagot kay Jesus ay nagpapahiwatig ng pagdadahilan. Ano sinabi niya? Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Ang maglibing ng namatay na magulang ay isang napakahalagang duty. At si Jesus mismo ang naghihikayat sa atin na i-honor natin ang ating mga magulang. Ngunit alam ni Jesus na ginagawang dahilan lamang ito ng taong ito para hindi sumunod kay Jesus. Ginagawa lamang ng taong ito ang paglilibing sa kanyang magulang na dahilan. Excuse. Alam ni Jesus na hindi talaga willing na sumunod ang taong ito sa kanya. Ang paglilibing sa panahong iyon ng Judaism ay inaabot ng 1 taon. Mula sa paglilibing hanggang sa maging mga buto na at ilagay sa isang box yung mga buto na natira. Ngunit, ang excuses ay hindi tinatanggap ni Jesus. Kung minsan, sinasabi nating willing naman tayo sumunod. Gusto ko sanang sumunod. Ngunit naghahanay tayo ng mga dahilan. Ikinukubli natin ang ating unwillingness sa ating mga dahilan para i-justify ang ating mga sarili kung kaya tayo hindi nakakasunod. Di ba kapag ang pagsunod ay ating priority, nawawala ang maraming excuses. Kapag ang pagsunod ay ating priority, nawawala ang maraming pagdadahilan. Tingnan mo mga bata, kapag inuhutusan ng nanay, sasabing, opo, mamaya po, tatapusin ko lamang po yung inapanood ko. Ang priority nila ay manood, maaliw, at hindi ang sumunod. Hanggang sa hindi na nila nagawa ang ipinagagawa. Pero ang totoo, ayaw talaga nilang sumunod.
at tinatamad sila. Gayun din naman. Para makasunod tayo kay Jesus, kailangan muna nating dumating sa puntong siya ang pinakamahalaga sa ating buhay. Yung utos niya ang pinakamahalaga sa ating buhay. Mawawala ang maraming pagdadahilan kapag natutunan nating ibigay kay Jesus ang pinakamataas na pagpapahalaga higit sa anumang bagay sa ating buhay. Waring gustong sumunod ng eskribang ng taong ito. Ngunit humihingi ng panahon para matapos niya muna ang kanyang obligasyon sa kanyang pamilya. Hindi niya maiwanan ang kanyang obligasyon. Ngunit para kay Jesus, ang pagkatawag ay mas mahalaga kaysa obligasyon. Ito ay mas mahalaga kaysa obligasyon mo sa iyong asawa, anak, mga magulang, trabaho, pag-aaral. Ang salita ng Diyos ay malinaw nagsasabing, ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Mateo 6:33. Ang kalooban ng Diyos ang dapat na mangibabaw, hindi dapat ipinagpapaliban ang pagsunod dahil lamang sa iyong obligasyon. Kung ang salita sa iyo ng Panginoon ay sumunod sa Kanya at iwan ang iyong obligasyon, ikaw ay inaasahang sumunod. Tayo tinuturuan na maging mapagtanaw ng utang na loob sa ating mga magulang, maging mapagkalinga sa ating pamilya, maging responsable sa ating pagtatrabaho, at maging masikap sa pag-aaral. Hindi natin dapat na gawing excuse ang ating mga obligasyon para mapabayaan natin ang ating duty sa Diyos. Sa dami ng ating mga obligasyon, kung palagi nating idadahilan ng mga iyon, di na natin matutupad pa ang sinabi nating tayo susunod kay Jesus. Upang tayo makasunod, kailangan nating mag-adjust kung ano ang iniuutos ng Diyos sa atin. Sa kung ano ang iniutos ng Diyos sa atin. Hindi excuse na dahil marami na tayong ginagawa ay pababayaan na natin ang ministry. Mayroon tayong magagawang paraan. Si Jesus ay nagbigay ng solusyon sa taong ito. Ang sabi niya, ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing. Sa mga patay, hindi inconsiderate ang Diyos para ipagawa sa atin ang mga tungkulin sa kanyang kaharian na imposible nating magampanan dahil napakarami nating mga obligasyon. Tiyak na merong paraan. Ang tunay na willing sumunod ay palaging nakakaisip ng paraan para sumunod. Maaaring kailangan lamang nating i-delegate ng maayos ang ating mga obligasyon, halimbawa sa tahanan, para hindi tayo ang papasan ng lahat ng yun. Maaaring may mga ginagawa tayo na pwede naman nating alisin sa ating schedule. Maaaring kailangan lamang naman nating balansehin ang ating oras at huwag katamaran ang mga gawain sa iglesia. O maaaring meron din talaga tayong kailangang i-give up na gawain na hadlang para tayo'y makasunod. Ang sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang paghahari ng Diyos. Ang ilan ay magsasabing, patapos ko lamang ang aking mga anak sa pag-aaral ay maglilingkod na ako. Ngayon, kailangan ko munang kumayod ng todo sa pagtatrabaho. Maunawaan naman siguro ako ng Diyos dahil may mga obligasyon na hindi pwedeng ipagpaliban. Saka na lang ako susunod kapag medyo na malalaki na ang aking mga anak, ang sabi ng ilan. Sa ngayon, gawaing bahay pa lang ay hindi ko na mahati ang aking katawan. Maraming mga dahilan na pwede tayong ihanay. Ang ating mga obligasyon ay hindi mauubos, ang ating mga pagdadahilan, mga dahilan ay hindi mauubos. Ngunit kung palagi nating idadahilan ng mga ito, tiyak hindi na darating ang panahon na
makakasunod pa tayo kay Jesus. Ang tugon ng lalaking ito ay ibang-iba sa naging tugon ng mga alagad ni Jesus. Nang sila'y tawagin nila sa Mateo chapter 4 verse 18 to 22. Nang si Jesus ay naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita nila ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao." Noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ganitong klaseng pagsunod ang ninanais ng Diyos. Hindi nagbigay ng anumang dahilan ang mga apat na alagad para i-delay ang pagsunod kay Jesus. Agad-agad silang sumunod kahit nang hingin sa kanila ay ang kanilang obligasyon sa kanilang pamilya. Dahil yun ang hinihingi ni Jesus sa pagkakataong iyon. Hindi sila nagdahilan na kung pwede bagay patapusin muna sila sa kanilang pangingista. Handa silang paabala. Mga kapatid, handa ba tayo magpaabala kahit tayo'y nasa kalagitnaan ng pagtatrabaho dahil mayroong mas mahalagang ipinagagawa ang Diyos? Sina Santiago at Juan ay hindi nagdahilan. Bagaman alam nila na kapag sila'y umalis na, ay wala nang makakatulong ang kanilang ama sa pangingisda. Ngunit hindi sila nagdalawang isip na sumunod dahil yun ang iniutos ni Jesus. At dahil ang priority nila ay ang kalooban ng Diyos, hindi sila nagdalawang isip na iwanan ang lahat sa kanilang buhay alang-alang sa pagsunod kay Jesus. Pangatlo, at panghuli, ang pagsunod ay humihingi ng buong pusong pagpapasya na tayo'y susunod nga kay Jesus. Sa verse 61 to 62, sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Narito naman ang isang taong waring gustong sumunod, ngunit ang totoo ay nagdadalawang isip pa. Bakit natin nalamang nagdadalawang isip pa? Dahil dun sa tugon ni Jesus sa sinabi niya. Kaya tinapat siya ni Jesus sa pagsasabing, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang puso ng taong ito, alam ni Jesus, na divided pa. Hindi pa lubos na nakasuko sa Diyos. Mayroon pang mas mahalaga sa kanyang puso kaysa kay Jesus at sa pagsunod kay Jesus. At hindi iyon lingid sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ni John Piper, looking back means longing back. Looking back means longing back. Ang paglingon sa mga bagay na dapat sana'y lubusan na nating iwanan ay nangangahulugang nagalong pa tayo sa mga bagay na hinahangad pa natin ang mga bagay na yun. Ngunit ang paghahari ng Diyos ay para lamang sa mga buong pusong nagsusuko ng kanilang buhay kay Jesus. Kapag naunawaan natin si Jesus ay karapat-dapat na sundin, magagawa nating lubusang iwanan ng anumang bagay sa ating buhay na hadlang sa ating pagsunod sa Kanya. Yan man ay kasalanan, yan may maling relasyon, yan man ay hanap buhay na hindi kalooban ng Panginoon. Hindi tayo magiging tunay na kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos kung ang ating focus ay sa mga bagay na dapat nating iwanan at hindi ito sa Kanya na dapat nating sundan. Bakit ba lumilingon?
Bakit ba si Mrs. Lot ay nilingon ang Sodoma at Gomora? Ba't ba lumilingon? Dahil merong panghihinayang. Ang ating panghihinayang ay palatandaan ng isang nahahating puso, ng isang divided na puso. Ngunit yung isang taong fully decided na sumunod kay Jesus ay hindi na nanghihinayang sa mga bagay na kanyang iniwanan. Ang sabi ni Pablo, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Filipos 3:8-9. Sinabi, sa ibang salin ay sinabing, I consider them garbage, that I may gain Christ. Paano mo pa nga panghihinayangan ng isang bagay kung ang tingin mo na, kung itinuturing mo na yun na basura, na garbage. Ganon itinuring ni Paul ang mga bagay sa kanyang buhay na hadlang para makilala niya si Kristo. Garbage. I consider them garbage that I may gain Christ, sabi sa NIV. Kailangan muna nating itakwil ang anumang bagay na hadlang sa ating pagsunod para bago natin makamtan si Kristo. May mga bagay na kailangan tayong itapon, itakwil. Bakit nagawa yun ni Pablo? Kasi ang sabi dun sa NLT, kapalit daw nung infinite value of knowing Christ. Sa ibang salin, surpassing worth of knowing Christ. Ganoon tiningnan yun ni Pablo. Naunawaan niya na wala nang mas mahalaga pa kaysa kay Kristo. Ang ibang mga bagay ay garbage. Ang ibang mga bagay ay walang kabuluhan. Kung ang mga bagay na yun ay kakompetensya ni Kristo. Dalangin ko na dumating tayo sa kalagayang yun. Jesus is worth following. May mas mahalaga pa ba kaysa kay Jesus? Mayroon pa bang anumang bagay na hindi mo maipagpalit sa pagsunod kay Jesus? Hindi pwedeng maging alagad ni Jesus ang isang taong may divided heart. Hindi pumapayag ang Diyos na may kahati sa ating puso. Kaya nga sinabi ni Jesus na hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. Totoo din yun sa ibang aspeto ng ating buhay. Hindi tayo makakasunod kay Jesus kung may kaagaw ang Diyos sa ating puso. Ang lahat ng bagay sa ating buhay na kaagaw ng ating debosyon sa Diyos ay hadlang sa ating lubusang pagsunod kay Jesus. Nasaan ang ating puso? Ibigay natin ang ating buong puso sa Diyos. Jesus is worthy above everything na maaaring taglayin ng tao. Sa Kanya lamang natin masusumpungan ang tunay na kaligayahan. Sa pagsunod lamang sa Kanyang kalooban natin matatagpuan ang tunay na kahulugan at kabuluhan ng ating buhay. Narito ang sinabi ng mga alagad sa Marcos 10 verse 28-30. Sabi ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap ng makasandaang ibayo, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong buhay ang naghihintay para sa mga taong iniwan ang lahat, alang-alang kay Jesus at sa mabuting balita? Ang sagot ni Jesus, makasandaang ibayo ng mga bagay na kanilang iniwan. Alam nating hindi literal ang kahulugan na yon. Ang mga alagad, sina Pablo ay sumunod kay Jesus, iniwan ng maraming mga bagay sa kanilang mga buhay.
Ngunit hindi naman lumawak ang kanilang mga lupain o dumami ang kanilang mga pagmamayari. Alam nating hindi ito literal. Ngunit, isa lamang ang tiyak. Hindi tayo lulugihin ng Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. Ang mga bagay na idadagdag ng Diyos sa ating buhay ay higit na dakila kaysa mga bagay na ating iniwan o iiwan alang-alang sa Kanya at sa mabuting balita. Ang reward ay makakamit na doon natin dito sa lupa. Ngunit may kasamang pag-uusig. Ngunit hindi bale malulubos ang ating kaligayahan doon sa kabilang buhay. At sabi doon sa talata, at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malalaman nating hindi nawalan ng kabuluhan ang lahat ng ating sakripisyo, lahat ng ating iniwan alang-alang sa pagsunod kay Jesus. Yung kaligayahang bunga ng ating pagsunod ay hindi kayang ikumpara sa waring kaligayahan o kalayawang ating iniwan alang-alang kay Kristo. Isang araw, makikita natin ang bunga ng ating pagsunod kay Jesus sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, at sa mga taong ating inaakay sa Panginoon at sa ating mga pinaglilingkuran. Bilang pagtatapos, naunawaan natin na hindi madali ang sumunod kay Jesus. Ngunit ito ang pinakamabuti para sa atin. Ito ang pinakamabuting dapat nating gawin. Mabibigat ang mga hinihinging kondisyon ni Jesus. Nangangailangan ito ng pagsasakripisyo, ng ating prioridad, ng ating buong pusong pagpapasya, buong pusong pagsusuko ng lahat-lahat. Nangangailangan na ito ng selflessness. Anong kailangan nating isuko kay Jesus? Para maipakitang tayo ngay nagnanais na maging mga alagad niya. Sa ating patuloy na pagsisiyasat ng ating mga sarili, sa ating patuloy na pagbubulay, ipasiyasat natin sa Diyos ang ating mga puso. Mayroon pa bang mga bagay na sinasabi ang Diyos na isuko natin, pero hindi pa natin isinusuko sa Kanya? Mayroon pa bang mas mahalaga sa ating puso kaysa kay Jesus? Mayroon pa bang mas pinanadabig ka ng ating puso kaysa sa Kanya? Kung sa gabing ito ay nasalamin mo, kapatid, ang iyong kalagayan sa harap ng Panginoon, huwag kang papayag, huwag tayong pumayag na aalis tayo sa presensya ng Diyos na hindi nababago ang ating mga puso. Hayaan nating ang ating mga puso ay i-align ng Diyos sa kalooban niya para sa ating buhay. Tayong manalangin. Dakilang Diyos, alam ninyo ang kalagayan ng puso namin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatid na nagtalaga na ng buhay sa inyo, na maaring ngayon naman ay dumadanas ng maraming kapighatian, paghihirap. Salamat na i-encourage ninyo ang bawat isa sa kanila, i-encourage ninyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. At makasumpong kami palagi ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. Salamat na pupunuin ninyo ng kaligayahan, ng kapayapaan ang aming mga buhay. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang ilan na may mga kailangan pang ayusin sa kanilang mga buhay, kung sino man sa amin, Panginoon, mga kailangan na, mga dapat na iwanan, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami na maunawaan na higit kayong worthy kaysa anumang mga bagay sa mundong ito, Panginoon. Na hindi kami malulugi, Panginoon, kung isuko man namin ang aming ang buhay sa inyo at iwanan ang mga bagay na nais ninyong iwanan namin. Tulungan niyo kami, katulad ni Pablo, ay dumating sa punto ng aming buhay
na itinuturang naming basura ang lahat ng mga bagay na hadlang sa aming pagsunod sa inyo. At kayo ang ipaka-treasure namin sa aming mga buhay. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Kayo na po ang bahalang sumunod sa aming mga buhay. Kayo ang higit nakakaalam ng aming mga puso, Panginoon. Kayo ang patuloy na mangusap sa amin at saan man maririnig ang mga salitang nasabi, Panginoon, ngayong gabing ito. Dalangin po namin na ito'y gagamitin ninyo para magbago ng mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.